December 2024, magpapasko na magplano kami pamilya umakyat ng Sagada dahil gusto namin maramdaman ng lamig at ang ganda ng Sagada bago magpasko. Liblib na ng dinadaanan namin. Dahil bago pa lang kami sa lugar at walang solidong plano, naisipan namin maghanap ng magandang spot na pwedeng bisitahin. So ngayon, hahanap naman kami kung saan ang sunod namin pupuntahan. Isang lugar na may magandang tanawin at may madaling access sa pangunahing pangailangan tulad ng toilet, tubig at pagkain. Gamit ng Waze, naghanap kami ng malapit na campsite para lang makita ang lugar at ma-explore. Sa paghahanap, lumabas sa suggestion ng Waze ang Pogo Campsite. Ang sabi, ito ang pinakamalapit kaya naman sinundan namin ang direksyon. Pero ang hindi namin alam, dadalhin pala kami nito sa isang liblib, makipot at delikadong daan. At dito nagsimula ang aming kwento. Tapos ngayon, ang hinahanap na lang namin ay mapaparkingan kung saan merong CR, may access ng mga bilihan ng pagkain. Para doon na lang kami tatambay, doon na rin ako magpapahinga. Medyo inaantok na rin ako. Ginadaanan namin ngayon, rough road, papunta sa campsite. Wala doon sa main road nila, papunta doon sa campsite. 2 kilometro ang nakayanin ni Kona. Buti tulog si nanay. Kung gising si nanay, gagalitan ako nito. Sabihin saan ako naglululusot. Ang sikip-sikip, ang liit-liit yung daan. Tingnan na tayo. Tayo, magandang umaga po. Dito po ba yung Pogo? Ay, hindi. Doon sa taas. Allah. Ay, ano po ito? Anong campsite po ito? Actually, yun sa taas kasi yung Pogo, kaya overlooking one. Dito mismo ang Kiltepan. Pero may campsite din po dito? Doon sa taas. Saan po ang daan? Kaya ang mapa talagang dito ang tinuturo. Marami rin pong naliligaw dito. Pero actually noon kasi na walang sasakyan, minsan yung mga turista dito rin sila dumadaan. Pero kaya nito, may ikutan pa kaya po ito dyan? Dyan sa kabila. Meron pa. Para hindi kayo mapunta doon sa dulo. Dead end kasi yung mga... Dead end. Ewan ko kung... Saan kaya po yung Pogo na yun? Dito kami tinuturo ng mapa. Oo, sa mapa talaga dito. Dito po marami na rin Kaya balik kayo doon. doon sa labas po, yung main road. Oo. Tapos diretso pataas. Pataas. Yung inverted, dulo pa nun. May makikita kayong Petron. Petron. Oo, doon kayo. Pakanan nga. Doon kasi kami pumunta. Parang sarado din. O baka bihira ang tao. Basta doon sa Petron, kakanan. kayo, oo. Ay, sige po. Kasi napunta kayo doon. Nagpumunta po kami doon, dumiretso, pero para siyang dead end din. Baka dulo pa. Parang sarado. Ganun. Hindi dead end talaga ang yung campsite. Oo. Pero ang kagandahan lang kasi doon, Yung overlooking view niya. Sige po. Diyan lang kayo sa kabila. Iikot, meron din po dyan. Para hindi kayo mapasubog doon sa dulo. Okay po. Salamat po. Mali nga yung dinaanan namin. Grabe kasi yung daan talaga. Saka dito kami tinuturo ng Waze. Saka hindi lang naman yun. Kasi hindi lang naman daw kami yung naligaw dito sa lugar na to. Marami rin naman daw ditong dumadaan. Ang pinupuntahan yung campsite na yung pupuntahan namin. Talagang dito tinuturo ng Waze. So ngayon, ang hahanapin na lang namin ay ang ikutan. Pero mukhang dead end. Ikip. Sige lang. Makakalabas din, kukuha din yun. So, ito yung lugar. Pababa na yun. Wala na raw yun. Close na yun. Dead end na. So, ito yung, dito kami iikot. Dito na lang kami magpapaikot. Sa Icon. Pero hindi na kami dadaan dun sa baba na yun. Masyado ng matarik. Isa pa, hindi namin gaano alam yung lugar. Makapal pa yung gulong namin. Tapos putik-putik. Tapos madulas. Tirik. Ikot na kami dito.
din kami. Intense nun. Ang main road papuntang Pog o campsite. Ang sabi daw dun sa may signage na punit. Tapos baka daw hirapin yung sasakyan namin kasi madulas. Basa yung kalsada or lupa siya na basa, madulas. So siguro titingnan ko muna, mag-scout muna tayo kung kaya. So ito yung signage na punit. Tapos yun yung dadaanan. Kakatakot. Ano na Sige, go. baka wala tayong maikutan. Diyan mo lang. Para Ayan. atras ka lang. Ito. Oh, diyan ka lang. Ha? Huwag mo na ipasok. Dito ka lang. Mag-scout ka na dyan. Tapos bumalik ka sa amin. Sama mo si Iya. Bababain ko. Tingnan ko kung kayang daanan. Ganito yung daan niya. Mababa yung sasakyan natin. Ate, sama ka? Titingnan ko muna. So, madulas siya. Madulas. Mas masikip. Ganyan lang siya. Mas pag may nakakasalubong, yun ang mahihirapan kung paano makabalik. Mahihirapan, wag na lang. Kaya naman, palagay ko kaya na. Ayan, madulas. Ako nga nadudulas eh. Palagay ko kaya naman siya. Kaso ang problema, ang mga kasama ko mga bata. Pag nadulas man, wala akong makakatulong, ako lang rin mag-isa. So, wag na lang siguro. Ayan siya. Ngay, wag na lang. Madulas. Saka ganyan ang daan hanggang doon. Hindi. Diyan layo. Saka yung dito pa lang, medyo talagang alam mo yung lupang basa na madulas. Tapos masikip. Ganun yung dadaanan. Siguro wag na lang. Paliparan ko ng drone kung ano yung itsura nung dadaanan namin. So yung campsite hindi talaga kaya ng sasakyan. So balik na lang. Pabalikin na natin yung drone. Hindi talaga kaya. Masyadong masikip sa pagpunta namin doon. Hindi ko alam kung anong klase o ano. Baka babalik din. So gutom na kami. Kakain muna kami. Ito yung binili namin sa Bigan. You know? Isa lang pukpuk. Uwi ka. Baligtad kasi. Yan. Baligtad. Binukpok yung ilalim. So ganito to kainin. Binabasag. Pagkabasag, Bobo ka. bubo ka. Ang dami nga eh. Dapat tatlong ano lang Ikaw yun. rin. Bobo ka. Ikaw rin. Yung kabilang kawayan, yun ang gagamitin pang sungkit. Yan. Tayo mamimigay ng Makamalot-lot. Ginagamit. Ate, ano daw to? Suma ng Ilocos, Nay. Ang sarap. Kiraya din. May pwede nyo nito? Parang hindi ako nabubusog kasi bitin. Marami dapat amal kasi. Hanggang dulo pala to. Yan oh. Dapat 3 baak lang yan. Hiwa. Talaga. Dalawa lang talaga. Sarap! Yummy! So, ubos na. Basura natin, huwag kalilimutan. Ang ganda-ganda ng lugar. Tapos babasurahan lang natin. Okay na yun. Hanap ulit kami ng pwestuhan namin. Check muna natin yung mga kasama natin. Si ate! Oh!
Bakit? Nag-aabos na. Okay, antok na yan. First impression ko, ang ganda ng Sagada. Pagdating mo dito talaga magugulat ka kasi alagang ang ganda. Ang babait ng tao dito. Papadaan ka lang dun sa isang lugar, babatiin ka na ng good morning po. Ikaw naman, mabait ka din, good morning din po. Papipiliin ako kung Baguio or Sagada. Depende. Ang Baguio kasi, syudad na. Ando na, maraming access. Pero dito kung nature lovers ka, swak na swak to para sa'yo. Ang Sagada para dun sa mga kung ang trip mo ay yung mag-hike-hike, yung maraming lakarin, ito ay para sa'yo. Pero kung may mga kasama kang bata, lalo na kung baby katulad namin, mahihirapan ka. Yung bawat korbadahan, merong mga nakalagay na salamin para makita mo yung kabilang kalsada, nakasalubong mo, kung may sasakyan. Sa dahan-dahan lang din sa Lusong, lagi ako naka-low gear. Alam ko naman, maliit lang yung sasakyan namin, pero nilo-low gear ko pa. Natulungan ko pa rin yung preno niya. Pa kaya yung malalaking sasakyan, kasi ang dami dito dumadaan, mga truck, may mga bus din. Lagi silang mga naka-low gear kapag palusong. Mahirap na, mawala ng preno dito. Saan ka pupulutin, puro bangin. Happy ako kasi natuloy na yung Sagada natin. Matindi lang yun. Magkakasama tayong 4. Ito yung Ang plano, dapat kaming 2 lang ni nanay. Pero dahil pinagbigyan ng pagkakataon, tayong 4 magkakasama. Di ba, Nay? Na hindi makatikim si Hiraya. Masarap siya pag crispy. Sa bawat biyahe may mga plano tayong inaasahang masunod. Pero madalas, ang hindi natin inaasahan na naging pinaka-memorable. Sa vlog na to, natutunan namin hindi lahat ng direksyong ipinapakita sa atin ay tama at hindi rin lahat ng mali ay masama. Minsan, ito pa ang nagbibigay sa atin ng bagong pananaw sa paglalakbay at sa buhay. Ang pagkakaligaw namin ay hindi lang tungkol sa maling direksyon, kundi isang paalaala kung paano tayo dapat magtiwala sa sarili nating instinct at sa mga taong nakakasalubong natin sa daan. Sa gitna ng pangamba sa makitid, madulas at delikadong daan, nakita namin ang tunay na diwa ng pagtutulungan at kabaitan ng ibang tao. Minsan, sa gitna ng takot, doon natin mas nararamdaman ang halaga ng bawat kasama natin sa biyahe. Sa buhay, tulad ng sa paglalakbay, hindi maiiwasan ang maligaw. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala tayong patutunguhan. Ang mahalaga ay paano tayo mag-a-adjust, paano tayo matutulungan at paano natin gagawin bahagi ng kwento ang bawat pagsubok. Natutunan namin hindi lang ang magtiwala sa teknolohiya, kundi ang bumalik sa basic, ang makinig, magtanong at kumilos ng may pag-iingat. Sa huli, ang mga hindi planadong pangyayari ang madalas nagdadala ng pinakamagandang kwento. Hindi lang kami basta naligaw. Nakahanap kami ng bagong karanasan, bagong leksyon at bagong alaala na dadali namin habang buhay. Kaya sa susunod naming biyahe, mas handa na kami, mas bukas sa kahit anong pwede mangyari at mas handang yakapin ang tunay na kahulugan ng adventure. Hanggang sa susunod nating lakbayin, sama-sama ulit tayo sa bagong kwento, bagong lugar at bagong aral na matututunan. Kayo, kailan kayo huling naligaw sa daan man o sa buhay? Anong natutunan ninyo mula rito? Minsan, ang maling liko ang magdadala sa atin sa tamang daan. Handa ka bang yakapin ang di inaasang paglalakbay?